ba ang mali sa kanya? Frigid ba talaga siya? Passionless? Inalala niya ang pagsasama nila noon ng dating nobyo na si Alex. Inalala niya kung kagaya ni Troy ay ganoon din ang tingin nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya nang maalalang magkaiba ang ugali ng mga ito. Troy was wild, while Alex was tamed. Naalala niyang madalas na ipinagkukumpara niya ito kay Adam. Pareho kasing mabait ang mga ito. Galing din sa isang relihiyosong pamilya si Alex. Hindi ito ang tipo ng lalaking yayayain siyang makipagtalik kagaya na lang ng madalas na iginigiit sa kanya ni Troy na gawin nila. Hindi din siya madalas na halikan nito. He wasn't wild like Troy. Ganoon pa man, hindi niya masasabing napatunayan talaga niya na tama si Troy sa relasyon nila ni Alex. Hindi ito nagsasabi ng ganoon dahil nga mabait ito. He was a perfect gentleman too. Kaiba kay Troy. Pero naalala niyang nang minsang halikan siya nito at hindi siya nag-response ay nainis ito sa kanya. Pinilit lang nitong huwag ipakita iyon sa kanya. Ganoon pa man, naramdaman niya iyon. So really, maybe she was a frigid after all. Ice maiden and all. Kaya bakit siya nanginginig ngayon? She was made of ice. Pareho siya ng ulan, malamig. Hindi siya marunong magmahal. Ni hindi nga niya masuklian ang nararamdaman ng matalik na kaibigan niya. Niyakap ni Bianca ang sarili niya. Nararapat lang sa kanya ang mga nangyayari. Nasa ganoon siyang katayuan nang may makita siyang Audi R8 na pumarada sa harapan niya. Nabuhayan ng loob si Bianca. Isa lang ang kilala niya na mayroon noon. Adam! Mabilis na lumabas si Adam mula sa sasakyan. Niyakap siya nito at binigyan ng halik sa noo, kagaya na lang ng palaging ginagawa nito sa kanya. Pakiramdam ni Bianca ay naging maayos ang mundo niya sa ginawa nitong iyon. She missed him terribly. It's going to be alright. Wika pa nito. Niyaya na siya nitong pumasok sa loob ng sasakyan. Inabutan siya nito ng jacket pero sa halip na tanggapin niya iyon, ay niyakap na lang niya ito. Mas makakakuha siya ng init doon dahil bukod sa init na dala ng katawan nito, nag-iinit din ang sarili niya kapag nagkakalapat ang katawan nila. Thank God you came. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka, Adam. I need you. Sabi niya dito. Niyakap din naman siya nito at sa pangalawang pagkakataon ay hinalikan siyang muli nito sa ulo. Hindi mo na ako kakailanganing muli, Bianca. Dahil hindi na ako muling lalayo sa iyo. Dinala ni Adam si Bianca sa condo unit niya sa Rockwell Tower. Doon ay inasikaso niya ito. Pinapanligo, pinakain. Hindi niya pinabayaan si Bianca hanggang hindi pa ito nagiging komportable at kalmado. Pinatawag din niya ito sa mga magulang nito para masabi sa mga ito ang lagay ng dalaga. Malapit ng magabi at napagpasyahan niya na huwag na itong umuwi dahil mahirap magbiyahe sa ganong oras. Bukas ng umaga na lang niya ito iuuwi dahil may tiwala ang mga magulang ni Bianca kay Adam. Pumayag ang mga ito. Okay ka na? Wika niya pagkatapos niyang gawin ang mga bagay na sa tingin niya ay kailangan nito. Umiling si Bianca. Gusto kong uminom? Tumaas ang isang kilay ni Adam. Hindi ka umiinom. Alam ko, pero sa tingin ko'y kailangan ko ngayon ng ganoon. So please? Matamang tinitigan muna ni Adam si Bianca saka tumayo. Ano bang pinagdadaanan nito? Bakit kailangan dumaan pa sila sa ganoon? Kumuha siya ng bote ng beer na nakastock sa refrigerator. Binuksan niya iyon at ibinigay dito na siyang dire-diretsong ininom nito. Nabilaukan pa ito. Easy. Easy. Hinaplos niya ang likod ni Bianca. It's going to be alright. I'm here. Kung ano man ang bumabagabag sa iyo, nandito ako para tumulong. So tell me. Uminom muli ito bago nagsalita. Si Troy at ako, wala na kami. Kumunot ang noo niya. Bakit? Hindi ba't may balak na kayo magpakasal? Umiling ito. We had some problems. Ayaw niya sa paraan na gusto ko. Nagtalo kami sandali at pagkatapos ay hindi kami nag-usap na sa linggo. Ngayon, napagpasyahan kong puntahan siya. Nakita ko na may kasama siyang babae. He replaced me already. Ikinuwento ni Bianca ang lahat ng nangyari sa New Gun.
May kasalanan din naman ako dahil hindi ko masabayan ang mga galaw niya. Pero yung nagawa niyang sabihan ako ng ganon, na para bang ako na ang pinakamasamang babae dahil lang sa hindi ako makasabay sa mga gusto niya. Pati na rin yung isipin na nakaya niya akong ipagpalit agad. Matagal ang pinagsamahan namin pero hindi man lang niya ako binigyan ng respeto. Pinamukha pa sa akin ni Troy na mabuti pa isang pokpok sa isang kagaya kong malamig na babae. I really felt insulted and disgusted with myself. Ganoon na ba kasama ang isang babae na kagaya ko? Na kapag ikinumpara sa isang pokpok, ay mas pipiliin iyon kaysa sa akin? I felt ugly, rejected, and the worst woman in the world. Tuluyan na itong napaiyak. Pakiramdam ni Adam ay parang sinuntok na naman ang sikmura niya. Simula nang umalis sila ng bahay ampunan, ay hindi na niya nakitang umiyak si Bianca. Lumaki ito na naging matapang. She'd never been that vulnerable. Ngayon na lang muli. Dahil sa gagong Troy na iyon, he could kill him for doing this to her best friend, for the woman he loves. Hindi dapat nararamdaman ni Bianca ang ganito. Kahit masama ang loob niya dito dahil sa hindi nito makayang suklian ang pag-ibig niya, hindi niya pa rin gusto na masaktan ito. She doesn't deserve to be treated this way. She was deserved to be loved and cherished. Isang bagay na kayang-kaya niyang ibigay dito pero hindi siya nito mabigyan ng pagkakataon. Niyakap ito ni Adam. Hindi mo dapat iniisip iyon. Hindi ka pangit, Bianca. You're actually the most beautiful woman in the whole world. You are a belle. You are amazing. Kumawala si Bianca sa pagkakayakap niya. Kung amazing at maganda ako, bakit nagawa pa rin niya akong ipagpalit sa iba? I could give him everything he wanted once we are married. Pero hindi niya ako inantay. Hindi niya ako nirespeto. I really felt rejected and that hurts. Wika nito sa kaininom muli ang beer. Kinuha pa nito ang beer na dapat ay para sa kanya. Nilagok nito iyon na tila ba sanay na sanay doon. You didn't mean it, Adam. Sinubukan kong iparamdam kay Troy na mahal ko siya. Sinubukan ko na sumabay sa mga gusto niya. But I also have my values, my views in life too. Tama naman ang lahat ng yun, di ba? I just did the right things and all of this happened to me. It's so unfair. Umiyak na namang muli ito. Hindi niya matagalan na nasa ganoong anyo si Bianca. Ang puso niya parang binibiyak. Sinubukan niyang yakapin ito muli para huminahon ito. I mean it. You are beautiful. Gago lang talaga sa Troy para gawin niya mga yan sa iyo. You deserve better. You are beautiful. The most wonderful person. You are everything a man could want for. Lalo na sa akin. No! I am not everything a man could want and ask for. I'm a frigid. Huwag mong sabihin yan. Dahil para sa akin, hindi ka yellow. Whenever I touch you, I could always feel the heat in you. The heat that you always denied me because you always belong to someone else. Sa sinabi niyang iyon ay tumahan si Bianca. Tiningnan siya nito ng mataman. Kung ganoon, patunayan mo sa akin, Adam. Patunayan mo na hindi talaga totoo ang sinasabi sa akin ni Troy. Napalunok si Adam. Anong ibig mo sabihin? I feel really bad about myself. Being called as maiden, passionless and frigid. It's driving me crazy. Mali ba talaga yun? Pero sinabi mo sa akin na hindi ako iyon. Para sa'yo. Kung ganoon ay patunayan mo yun sa akin. Hinawakan nito ang mukha niya. Kiss me. Nalaki ang mga mata niya. Bianca! Sinasabi ng utak ni Adam na sinasabi lang iyon ni Bianca dahil nasasaktan ito. Isama pa na kahit ginawa na niya ang lahat para pakalmahin ito kanina, ay uminom pa rin ito. Malamang ay wala pa rin ito sa wisyo. Hindi siya dapat magpadala sa tukso. But I have been waiting for this for my entire life. Palagi na lang akong nauungusan. Pagkakataon ko na ito. Naalala na naman niya ang mga sakit sa pag-ungo sa kanya ng mga lalaking nagkakagusto kay Bianca. Si Bianca na unang nobyo nito at noong bago pa siya makaporma kay Bianca, pagkatapos maghiwalay ng mga ito ay dumating sa eksena ang Troy na iyon.
Ayaw na niyang sayangin ang pwedeng paraan ng pagkakataon nila sa isa't isa. Nasabi din ng utak ni Adam ang tungkol sa pangarap niyang mahalikan muli si Bianca sa mga labi. How he longed for that beautiful lips. Kung gaano siya nagtitiis na pagkatapos niyang bigyan ito ng pambatang halik sa noo, ay sana ay ang labi naman ito ang muling mahalikan niya. So much for a French. Kilala sa isang halik pero hindi man lang niya magawang ibigay iyon sa babaeng pinakamamahal niya. Kahit isang normal na halik lang sa labi. At ngayon ay binibigyan na siya nito ng pagkakataon. Pero makakaya ba niyang gamitin ang kahinaan nito ngayon para sa kagustuhan niya? Bumaba ang tingin niya sa mga labi ni Bianca. Malaking parte ng isip niya ang nagsasabing gustong gawin iyon. Pero pinili niyang huwag makinig doon. Kailangan kong maramdaman na mali ang mga sinasabi sa akin ni Troy. I'm not frigid. So please. Nasasaktan ka, Bianca. I couldn't take advantage of this. Umiling siya. Nagsimula siyang tumayo. Kailangan niyang kalmahin din ang sarili niya dahil alam niyang ilang sandali na lang ay pwede din siyang bumigay. Hindi tama iyon. Hindi maaari. Ganoon? So let me do it if you don't want to. Bago pa tuluyang makatayo si Adam, ay hinawakan na siya ni Bianca. Inilapit nito ang mukha sa mukha niya at binigyan siya ng halik na pakiramdam niya ay tutunawin ang buong katawan niya. Adam was lost. He had been waiting for this. Nahalikan na niya si Bianca sa labi noong sinubukan niya mag-propose dito sa France. Masaya ang pakiramdam niya noon pero ngayon ay tila siya nagbabaga sa saya sa iginawad na halik nito sa kanya. I feel it. I'm burning. Pinutol nito ang halik para lang sabihin iyon. Pagkatapos ay hinalikang muli siya nito. Pakiramdam ni Adam ay nawala lahat ng depensa niya. The kiss was getting him crazy. He was really crazy about her. Noong una ay ito lang ang matinding humahalik. Pero nang sumuko na siya, ibinalik niya ang lahat ng iyon dito. He kissed him madly. Lahat ng frustrations niya sa mga nakalipas na taon ay ibinigay niya sa halik na iyon. Lumalim ang mga halik ni Adam. Bumaba na iyon sa lieg ni Bianca. Hindi naman siya nito sinita. In fact, he felt that she was loving it too. They were both burning, lost in passion. We need to stop, he said in between breaths. He was panting and so was she. Umiling ito. I want you, Adam. Sa'yo ko lang nararamdaman ng ganitong klase ng pakiramdam at gustong gusto ko iyon. Make love to me. Hindi siya makapaniwala na nangyayari iyon. Pero nangyayari na nga. Maaaring pagsisihan mo ang lahat ng ito bukas. I don't care. I just want you. I just want this. Sunod-sunod na wika nito at hinalikang muli siya. Adam lost his control. He surrendered to the feeling. Lalaki lang siya. Lalaking matagal nang nagmamahal dito at umaasang kapag nakuha niya ito ngayong gabi ay makukuha na rin niya ang lahat sa puso nito. Ginusto ko ang lahat ng ito. Pagpapakalma ni Bianca sa sarili. Ilang oras na ang nakalipas simula nang angkinin siya ni Adam. Nang magising siya ay tulog pa rin ito. Kumawala siya sa yakap at umalis sa tabi nito. Nagpunta siya sa banyo para isipin kung ano na lang ang nagawa niya. She slept with her best friend. Nahilamos ni Bianca ang kamay sa muka. Isang pagkakamali ang nangyari. Masyado siyang nadala sa damdamin niya, sa sakit na nadarama niya. Ganoon pa man, alam niyang nasa tamang pag-iisip siya noon. Windang ang pag-iisip niya nang makarating sa Maynila, pero kumalma na siya. Ginawa ni Adam ang lahat ng paraan para maging komportable siya bago sila dumating sa ganoon. Maaring nakainom siya pero ang epekto lang noon ay ang malakas na loob niya para i-seduce si Adam. Hindi lang niya ito pinapasok sa puso niya. Ibinigay din niya dito ang katawan niya. Nasaan na ang mga values na pinakaingatan niya? Gusto niyang pagsisihan ng lahat pero nangyari na iyon. And she had a very wonderful experience. Bakit niya pagsisisihan iyon? Gusto niya ang bawat halik nito, ang bawat yakap at ang bawat pagpasok nito sa kanya. She was so lured and drawn with ecstasy. Kagabi ay naranasan niya na mali talagang ibinibintang sa kanya ni Troy.
Hindi siya frigid. Hindi siya ice maiden. Because in the arms of Adam, she was burning. She was melting. Sa kasamang palad nga lang, hindi ito ang nobya niya. Wala silang romantikong relasyon. Matalik na kaibigan lang niya ito. At hindi niya gustong lumalim pa iyon. Hindi niya gustong mangyari na magaya sa kaibigan niyang si Catherine. Ang pagkakaibigan ay hindi natatapos, ngunit ang relasyon ay natatapos. Bigla ay may bumalik sa kanyang alaala. Hi, ako nga pala si Catherine. Ikaw, anong pangalan mo? Napalingon si Bianca nang marinig ang malambing na tinig na iyon ng isang babae. Third year college na siya kaya hindi na niya inaasahan ang mga ganoong pagpapakilala. Halos lahat ng mga kaklase niya ay kilala na niya. Pero ang isang ito yata ay transferee. Tumabi ito sa kanya. Hello, ako si Bianca. Bago ka dito? Tumango ito. Sa Amerika kami dati nakabase. Pero napagpasyahan na ng mga magulang ko na dito naman nirahan kaya nakasama ako. Solong anak kasi ako kaya hindi na lang nila ako pabayaan basta. I hope we could be friends. Inilahad nito ang kamay. Maraming kakilala si Bianca pero wala siyang masasabing ka-close na kaibigan niya. Hindi siya yung tipo ng tao na mahilig makipagsosyalan. Pagkatapos ng klase ay diretso dorm lang siya. Kung may social life man, siyang maituturing. Yun ay ang pakikipag-usap niya sa nag-iisang best friend niya, si Adam. Ganoon pa man, tinanggap niya ang pakikipagkaibigan ni Catherine. Mabait si Catherine. Nagkakasundo sila sa maraming bagay kaya naman na mga sumunod na araw, tinanggap niya ang pakikipagkaibigan nito. Lalo pa silang napalapit sa isa't isa nang malaman niyang kapareho niya ay may best friend din itong lalaki, si Miko. Bata pa lang kami magkaibigan na kami ni Miko. Kapitbahay namin sila noong nasa Amerika pa ako. Sabay kaming lumaki. Marami kaming pinagkakasundoan. Isama pa na napakabait din niya. Sa lahat ng pagkakataon ay palagi kami magkasama. Gustong gusto ko ang company niya. Pagkukwento nito. Talaga? Ganyan-ganyan din ang nararamdaman ko sa best friend ko na si Adam. Ikinuwento niya dito kung paano sila nagkakilala nito at kung paanong tumagal ng ganoon katatag ang relasyon nila. Wow, ang galing niyo naman. Pero teka, bukod ba sa pagiging magtalik na magkaibigan, may nararamdaman ka din sa kanya? Ang ibig sabihin mo ba kung in love ako sa kanya? Tumango ito. Napaisip si Bianca. Kinapa ang nararamdaman sa dibdib. Sa buong buhay niya ay walang lalaking nakalapit sa kanya ng ganoon kung hindi si Adam lang. Sabik siya palagi nakausap ito. Gustong gusto niya ang pakiramdam ng kasama ito pati na rin kapag hinahalikan siya nito. Sinabi niya ang lahat ng nararamdaman kay Catherine. In love ka nga. She concluded. Paano mo naman nasabi? Naranasan mo na ba ang ma-in love? Ngumiti ito. Sa totoo lang, in love talaga ako. In love ako kay Miko. Ganon din siya sa akin. Sabi nila hindi daw maganda ang magkaroon ng romantic relationship sa matalik na kaibigan. Pero anong magagawa namin? Pareho kaming na-fall sa isa't isa. Mahal ko si Miko at ganoon din siya sa akin. Okay lang yun sa kanya kahit long distance kayo? Love knows no boundaries. Sabi niya ay willing naman siya mag-adjust. Araw-araw kami nagkakausap sa tulong na rin ng internet. Isa pa, ipinangako niya sa akin na sa tuwing bakasyon niya sa kolehiyo, pupunta siya ng Pilipinas para dalawin ako. Malaki din ang tiwala ko sa kanya. Magiging maayos ang lahat sa amin. Sagot ni Catherine. Ikaw ba? Kapag nagtapat ba sa'yo ng pag-ibig si Adam, papayag ka ba? Nagkibit balikat siya. Siguro, pero hindi pa ngayon. Bawal pa ako mag-boyfriend. Nilinaw na sa kanya iyon ng mga magulang niya. Gusto ng mga itong makapagtapos muna siya bago siya makipagrelasyon. Sa tingin niya ay may pagkakonserbatibo din ang mga ito. Tumango lang si Catherine. Nasaksihan ni Bianca ang naging takbo ng relasyon ni na Catherine at Miko. Makwento ito. Lahat yata ng kilig na nararamdaman nito sa nobyo ay sinabi nito sa kanya. Natutuwa naman dito si Catherine. Minsan pa nga ay naiisip niya na maaaring magkaroon din sila ng ganoong relasyon ni Adam. Hindi malabo. Nararamdaman niya na may pagtingin din naman sa kanya si Adam. Palagi nitong sinasabi na namimiss siya nito at gusto nang makasama siya. Parang kagaya ng nararamdaman niya rito na sinabi ni Catherine na nagpapahiwatig na in love na nga siya.
Kagaya ng gusto ni Catherine, nag-work ang relasyon nito at ng best friend nito. Tinupad ni Miko na kapag bakasyon ay pupuntahan nito ang nobya. Masaya ang relasyon ng mga ito. Lalo tuloy siyang nasabik na makagraduate siya dahil malamang ay mararanasan din niya ang ganoong klase ng saya kapag nag-level up na ang relasyon nila ng best friend niya. Alam din kasi nito na bawal pa siyang makipagnobyo sa edad niya. Hanggang sa isang araw ay napansin niya ang pagbabago kay Catherine. Masiyahin ito pero sa mga nakalipas na araw ay tila ang bigat-bigat ng daladala nito. Kibuin dili lang siya nito. Madalas na natutulala. Nag-aalala siya dito. May problema ka ba? Hindi na niya napigilang tanungin ito. Tinitigan siya nito sa kabumuntong hininga. It's about me and Miko. Nagkakaroon na ng gap sa relasyon namin. Kumunot ang noo niya. Ha? Bakit naman? Nagkibit ang balikat nito. Sinabihan niya ako na parang nagsasawa na daw siya sa akin. Yun na nga ba ang sinasabi ko eh. Lumaki kami na magkasama na. Nakilala ang isa't isa. Dahil alam na namin ang lahat sa isa't isa, wala nang bago na matututunan sa isa't isa. Hindi lang iyong mga pag-uusap namin na umiikot sa parehong topic ang problema. Pero nagkukulang ang relasyon namin ng excitement na madalas na dumadating kapag nakakatuklas tayo ng bago sa partner natin. Siguro nga tama sila. Mali ang makapagrelasyon sa isang matalik mo na kaibigan. Tapos noong inaway ko siya, ang dami niyang sinabi sa akin. Naging mas intense ang mga away namin. Kilala niya kasi talaga ako eh. Alam niya ang lahat sa akin, pati na ang mga pagkakamali ko. Ang sakit. Ang hirap. Nagsimula na itong umiyak. Kinabahan si Bianca. Bakit ngayon pa nangyari ito kay Catherine? Malapit na silang magtapos ng college at naisip niyang baka iyon na ang pagkakataon para sa relasyon nila ni Adam. Naalala niyang marami itong pinaparamdam sa mga naging pag-uusap nila noong nakaraang araw. Lalo tuloy siyang nanabik. Gusto niyang subukan na maramdaman ang nangyari kay Catherine. Gusto na din niyang pumasok sa isang relasyon. Pero kapareho niya ng lagay si Catherine. Paano kung mangyari din sa kanya ang nangyari dito at kay Miko? Hindi niya yata maaatim na maranasan iyon. Hindi niyo na ba maayos ang lahat ng ito? Sayang ang relasyon niyo. Umiling ito. Hindi ko alam. Mahirap. Oo, nag-uusap kami araw-araw pero may mga oras, di na sandali lang iyon dahil na rin sa magkaibang time zone. Kagaya ngayong nagkakaroon na ng gap sa amin, nahihirapan kaming i-resolve dahil madalas na hindi na namin nakakatch ang isa't isa. Yun tuloy na maliit na away nagiging malaki na. Diba? At minsan ay ganoon din naman kayo ni Adam na nahihirapan din kayong magkausap ng matino dahil magkaiba ang time zone nyo. Tumango si Bianca. Totoo nga iyon, pero bihira silang mag-away ni Adam dahil palagi ito ang nag-a-adjust sa kanya. Ganoon pa man, natakot pa din siya. Akala ko magiging maayos ang lahat, pero mali ako. Mahirap pala. Ngayon nagkakagulo na kami, sobrang nasasaktan ako. Alam ko kasi na hindi lang boyfriend ko mawawala sa akin. Mawawala din ang best friend ko. Ang best friend ko na iniingatan ko. Takbuhan ko kapag may problema ako. Nasira na ang lahat ng dahil sa pag-ibig. Dahil nagkasira kami, I know that things will never go back the way it was before. Siyempre, hindi naman parang magic na lang na babalik ang pagiging mag-best friend namin muli nang walang sama ng loob na nararamdaman sa isa't isa. I thought it was worth it, but it was wrong. I'm going to lose two persons just because of love. Paliwanag nito. Pareho tayo ng sitwasyon, Bianca. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito hindi dahil gusto kong takutin ka. Yun ay para lang iparealize sa iyo ang cons of having a relationship with your best friend. Before you take the plunge from best friend to girlfriend, decide whether losing Adam as your friend will be worth it. Napaisip si Bianca sa mga nangyari kay Catherine. May point ito at kahit anuman na positibong isipin niya, tila kinakain siya ng mga negative vibes. Kapag nangyari iyon sa kanya, hindi niya yata kakayanin. Napakaganda na ngayon ang relasyon nila ni Adam. Kung masisira lang din iyon kagaya ng nangyari kay Miko at Catherine, baka hindi niya kayanin. Adam was everything for her.
She couldn't lose him. Ayaw niyang magkaroon ng lamat ang relasyon nila. Pero matindi ang nararamdaman ni Bianca kay Adam. At iba-iba naman ang characteristics ng mga tao, hindi ba? Maaaring iba ang mangyari sa kanila ni Adam. Sa kabila ng pinagdaanan ni Catherine, gusto pa rin niyang subukan kahit may kasamang takot pa rin siyang nararamdaman. Kaya nagdasal siya sa Diyos at tumingin ng senyales. 2 buwan bago siya graduate ng college ay nagkakilala sila ni Alex. Nasa huling taon naman ito sa kursong biology sa UP Los Baños. Pareho silang taga Batangas at nagkasundo sila. Hindi nagtagal ay nagparamdam ito sa kanya. He started being sweet to her. Nagpaalam ito kung pwedeng manligaw sa kanya kahit na alam nito na makalipas pa ng ilang buwan bago siya pwedeng magnobyo. Ganoon pa man parang gusto na siyang gawing reserve nito. Sinusuyo na siya nito kahit na ba alam nitong buwan pa ang bibilangin bago siya makukuha nito. Mabait si Alex. Masipag din at masaya siya sa company nito. Bukod kay Adam, ito ang lalaking nakalapit sa kanya ng ganoon. At si Alex ang ipinadala sa kanya ng Diyos. Ito ang hinihingi niyang senyales. She fell for him and forgot about the feelings she had for her best friend. Iniiwasan mo ko. Pakiramdam ni Bianca ay nanginig siya nang marinig ang boses na iyon. Kasalukuyan siyang nasa taniman nila ng kalamansi sa asyenda at ini-instruct ang mga tauhan sa kailangan gawin doon nang bigla-bigla ay dumating na lang si Adam. Napatigil tuloy siya sa pagsasalita at napatingin dito. Adam, I'm busy. Mamaya na lang tayo mag-usap. Umarap siya sa mga tauhan. Bago pa siya makapagsalita ay nagsalita ang isa sa mga tauhan. Ma'am, okay lang naman po kami dito. Isa pa, nakailang ulit na kayo sa pagtuturo sa amin ng gagawin. Nakuha na po namin. Pwede niyo na po nakausapin si sir. Napataas ang isang kilay ni Bianca. Ganoon pa man ay pinigilan niya na huwag sitahin ang tauhan. Somehow naman kasi ay tama ito. Hindi naman talaga siya abala. Ginagawa lang niyang alibay iyon para hindi niya makausap si Adam. 2 araw na ang nakalipas simula nang may mangyari sa kanila sa condo unit nito. Pero hanggang ngayon ay tinanggihan niyang kausapin ito tungkol sa nangyari. Sinabi niyang hindi pa siya handa na pag-usapan iyon. Narespeto naman ni Adam ang kagustuhan niya. Siguro ay naisip nito na naguguluhan at masyado siyang nabigla sa pangyayari. Pero hindi nito ipinangako na hindi siya nito titigilan tungkol doon. Sa nakalipas na araw ay mas madalas kaysa sa dati na siyang tinatawagan nito. Sinasagot niya ang iba pero madalas na gumagawa din siya ng alibay para tapusin iyon. Gusto niyang iwasan ito at ngayon ay nahalata na nito iyon. Bumuntong hininga si Bianca. Tumingin siya kay Adam. Alright, mag-usap tayo. Niyaya niya ito sa may kubo, hindi kalayuan sa kalamansian. May kalakihan ng kubo dahil madalas ay doon kumakain ang mga tauhan ng asyenda tuwing tanghalian. Pero pakiramdam ni Bianca ay maliit lang iyon ngayon na nasa paligid si Adam. Sa loob ng 2 araw ay ngayon na lang sila muli nagkita ng personal. Inihatid siya nito ng umaga pagkatapos may mangyari sa kanila. Pero agad din na bumalik na Maynila. Alam niyang abala ito sa trabaho nito. Pero palagi naman itong tumatawag sa kanya. Hindi ka pa rin ba handa na pag-usapan ang lahat ng nangyari? 2 araw na ang nakalipas. Panimula ni Adam. Huminga ng malalim si Bianca. Binigyan na siya nito ng mahabang oras kaya dapat lang ay nakapag-isip na siya. May desisyon na siya pero magulo iyon. Ganoon pa man, sinabi na din niya iyon dito. Gusto kong kalimutan na lang natin ang nangyari. Kagaya ng inaasahan niya ay sumama ang mukha nito. It clearly says that he disagrees with it. I took advantage of you. You were a virgin and hindi ka nag-took advantage. Ako may gusto noon, remember? Malinaw ang utak ko na mangyari iyon. Ako ang nagsimula ng lahat kaya sana ihiyaan mo ako magdesisyon sa gusto ko.